Hello guys! Welcome back to my channel, Weng Petit. By the way guys, meron na naman akong 4 na katanungan. So, babanggitin ko muna yung mga pangalan ng mayroong tanong. So, unang katanungan ay katanungan ni Ma'am DC Divida. Pangalawang katanungan ni Ma'am Flor Delen. Pangatlong katanungan ay katanungan ni Ma'am si Sara Del Rosario. Pang-apat ay katanungan ni Ma'am Cora Bitonga. Okay, so guys, ilalagay ko yung mga pangalan nyo sa description box. Tapos, yung comment, ilalagay ko rin siya sa comment section. So, malalaman nyo na yung video na yan ay, or sa video na to ay, nandito yung sagot ko sa mga katanungan nyo. So, unang katanungan ay, basahin muna natin. Katanungan ni Ma'am DC Divida. Sabi niya, Ma'am, pwede po ba magtanong kasi po may visa na po ako. Nag-back out po ako. Nag-back out po. Ako, nag-expired na po visa ko nitong 6. Ngayon po, di po ako mavisahan ng bago po employer kasi po lipat na, kasi po di pa na-cancel visa ko. Okay, Ma'am DC Divida, kung yung dati mong agency or kung meron kang dating employer na nakuhanan ka na nila ng OEC, natural, hindi ka talaga makakuha ng panibagong OEC or hindi ka ma-provide ng OEC ni POAA kung hindi mo yan ma-cancel or kung hindi mo yan maipa-cancel. So ngayon, pumunta ka doon or bumalik ka doon sa agency mo, humingi ka ng tulong, ipa-cancel mo yung unang visa na nakuha nila sa'yo. So kung meron ka doong dapat bayaran sa agency mo kasi baka meron sila nagastos, bayaran mo na lang at saka makipagsundo ka na lang sa kanila, ganun. Para malinis yung pangalan mo, para makakuha ka ng panibagong OEC, para makapag-abroad ka ulit or makaalis ka. Okay, Ma'am DC, sana sagot yung katanungan mo, pero kung meron ka pang ibang katanungan, just comment below lang. Okay, see you, have a good day, bye-bye. So dito naman tayo sa katanungan ni Ma'am Flor Delen. Sabi niya, Ma'am, magkano po babayaran kapag nag-back out ka? Pregnancy test na lang po ang kulang. Okay, Ma'am Flor Delen, hindi kita masasagot exactly kung magkano yung mababayaran mo sa agency mo kasi hindi ko alam kung ano-ano yung mga nagastos ng agency mo sa'yo. So, para malaman mo, tanungin mo sa agency mo, humingi ka ng resibo, tapos bayaran mo sila kung legit talaga na meron silang resibo na maipapakita at saka masasabi talaga na yun nga yung nagastos nila sa inyo. And paalala lang, kung meron silang pababayaran, dapat sa loob ng agency ka magbayad at humingi ka ng resibo. Okay, Ma'am Flor Delen, sana nasagot kita sa katanungan mo. Masasagot kita exactly kung magkano yung babayaran mo kung sa agency ko na nire-recommend ka nag-apply. Pero wala akong idea kung ano-ano yung mga nagastos ng agency mo sa'yo. So, para malaman mo, tanungin mo si agency mo. Okay, Ma'am Flor Delen, sana nasagot ko yung katanungan mo. Pero kung meron ka pang ibang katanungan, just comment below lang. Okay? See you. Have a good day. Bye-bye. Dito naman tayo sa pangatlong katanungan ni Ma'am si Sara Del Rosario. Sabi mo dito, Ma'am, Madam, if magpapagawa ka ng diploma, malalaman po ba nila kung piki o original? Hindi po nila malalaman yan kung hindi mo sasabihin na piki yan. Kung pinagawa mo lang, ang tips ko sa mga nagpapagawa no, ng mga diploma, kailangan panindigan nyo na original yan. Kahit pagbaliktad-baliktarin mo yan kung sino magtatanong sa'yo, dapat sabihin mo na, yes, that's my diploma. Yes, graduate ako ng high school. Kailangan, kung makumbinsin mo sila, at saka kailangan kumbinsin mo yung sarili mo, o papaniwalain mo talaga yung sarili mo na graduate ka nga, at saka diploma mo yan, at saka dapat alamin mo kung ano yung nakalagay doon sa diploma mo para in case na tanungin ka ng employer mo one day, anong year ka graduate? Pero parang wala naman ganun, guys. Hindi naman siya big deal. Walang question about sa diploma pagdating mo doon. Kasi basta pagdating mo kasi sa Singapore, kung sa Singapore ka, pagdating mo ng Singapore, ang kukuha sa inyo ay, yung para magsusundo sa inyo ay yung government agency. Tapos ipaprocess, magme-medical kayo, ipapamedical kayo, tapos mag-i-exam sa MOM, mag-i-exam kayo, tapos hindi naman tinatanong about sa about diploma kung piki pero hindi. Kaya huwag ka mag-alala dyan. Okay, Ma'am, si Sara, sana nasagot yung katanungan mo, pero kung meron ka pang ibang katanungan, just comment below lang, okay? See you, have a good day. Dito naman tayo sa pang-apat na katanungan. Last na to, guys. Kay Ma'am Cora Bitonga, sabi mo dito, Ma'am, kapag may employer
at nakapag-sign contract na po, tapos nag-back out, ano po mangyayari? Okay, si Ma'am Cara Bitonga, dito ka po nag-comment sa content ko na paano kung may visa na pwede pa bang mag-back out. Okay, Ma'am Cara, kahit sabihin na natin may visa ka na, may kontrata ka na, may airplane ticket ka na, nakuhanan ka na ng airplane ticket, may OEC ka na, tapos naisipan mo na mag-back out, yeah, pwede ka naman mag-back out. Yun nga lang, ang magiging problema mo dyan at saka consequences mo ay, kung meron nang nagastos yung agency mo sa'yo, meron nang nagastos, kasi nga meron nang kontrata, airplane ticket, tapos may visa ka na, yung OEC na sinasabi, kung nabaga ready to flight ka na lang. Sa tingin ko, malaki-laki yung mababayaran mo. Pero kung hindi mo babayaran yung agency mo, merong tendency na pwede ka nilang i-complain sa DMW or pwede ka nila ireklamo para mabayaran mo sila. Yun lang. Pero ang pinaka-bad dito ay kung hindi ka makikipag-ariglo sa agency mo, tapos may OAC ka na, no? Tapos flight na nga lang, tapos hindi ka tumuloy. Pag kinomplain ka nila sa DMW, magkakaroon ka ngayon ng record doon sa DMW. Ngayon, kapag may complain ka na doon, so one day, naisipan mo na mag-apply ka uli kasi gusto mo lumabas ng ibang bansa uli. Tapos may ganito kang kaso doon sa DMW, magiging sakit sa ulo mo. So, kailangan kung nag-back out kayo, makipag-ariglo na lang kayo doon sa agency nyo. Kung meron silang nagastos, bayaran nyo kasi agency is a business. Alalahanin nyo guys ha, agency is a business. So, hindi lang yan sila basta-basta na papakawalan kayo kung meron talaga silang nagastos. Pero ang advice ko rin sa inyo, kung ikaw ay isang applicant, para hindi kayo ma-scam ng agency or hindi kayo makabayad ng sobra-sobra sa nagastos nila, humingi po kayo ng resibo sa mga nagastos nila. Tapos, dapat yung resibo ay galing, provided talaga ng BIR. Kung wala silang maipapakita na resibo, di wag nyo bayaran. Pwede naman kayo dumulog sa DMW para malaman nyo talaga kung magkano yung dapat nyong bayaran. Walang kulang, kumbaga hindi kulang, hindi sobra, ganun. Kumbaga yung babayaran nyo lang talaga ay yung sakto lang kung ano yung nagastos ng agency mo. Okay, ma'am? Sana nasagot nyo yung Ma'am Cora. Sana nasagot yung katanungan mo. Pero kung meron ka pang ibang katanungan, just comment below lang dito. Okay? Okay, guys. Anyway, guys. Yan lang for today. Kailangan, guys, sa mga may tanong, no? Kailangan, guys, mag-subscribe kayo. Tapos, i-click nyo yung bell notification para kung mag-upload ako ng panibagong content, malalaman nyo na nandyan pala yung sagot ko sa video na yan ay i-upload ko. And guys, malapit na tayo mag 10k subscribers. Pipili ako ng 2 bibigyan natin ng pa-Gcash kapag na-reach na natin ang 10,000. Kailangan ikaw ay isang subscriber, active ka, nagko-comment ka, or nag-share ka ng any video ko. Kasi titingnan ko rin yung status mo sa, yung wall mo sa YouTube channel ko. Nag-share ka nga ba ng mga video ko at saka kung subscriber ka. Okay guys, yun lang muna. 2,000 guys yung ibibigay ko sa mapili ko. So, bali 2 yung pipiliin ko. Titig 2,000 yung ibibigay ko sa mapipili ko na 2 pagdating natin ng 10,000 subscribers. Okay guys, yan lang. And by the way, see you sa next kong video. Bye-bye. Have a good day guys.